misteryosong pabor. Bakit isa ang Pilipinas sa pinakamababa ang taripa sa buong mundo? Ating tingnan ang isang masusing pagtingin sa ugnayan ni Trump, Pangulong Bongbong Marcos at ang anino ni Imelda Marcos. Kamakailan lamang naglabas ng pahayag ang ating Pangulo na ang ating taripa na 20% ay bumaba ng 1%, na ito ay naging 19% lamang. At marami ang bumabatikos dito, bakit 19% lang? Pero kung tutuusin, kung ating titingnan, ang halos buong mundo na may ugnayan sa United States of America ay sobrang laki ng kanilang taripa, na ang Pilipinas ay pangalawa sa pinakamaliit na taripa na sumunod sa Australia, UK at Singapore. Halika, atin itong pag-usapan. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Sa bagong inilabas na listahan, isang kakaibang tanong: bakit napakababa ng taripa ng Amerika sa Pilipinas? Sa bagong inilabas na listahan ng Estados Unidos tungkol sa reciprocal tariffs sa mahigit 150 na bansa, kapansin-pansin ang isang misteryosong detalye. Noong Abril, ang Pilipinas ay may isa sa pinakamababang taripa sa buong mundo, 17% lamang. Ngunit ito ay tumaas ng 20%, at ngayong buwan, nito lamang, ang ating presidente ay napababa ito ng 19% na lang. Samantala, ang China ay 125%. Isipin mo naman ang discrepancy ng 125% sa 19%, at maging ang mga kalyadong bansa gaya ng Japan ay 25%, na kung tusin ay isa ang Japan sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Isang pa dito ang nagkakaisang European Union na 20%, tayo ay 19%, 1% na mas mataas sa pinagsama-sama na tinatawag na European Union. Ano ang dahilan? Bakit tila isa ang Pilipinas sa pinakapaboritong bansa ng Estados Unidos sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Donald Trump? Isang lihim na paggalang kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Anong meron kay Pangulong Bongbong Marcos? Ayon sa ilang mga tagamasid, may hindi maipaliwanag na respeto si Trump kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang mga panayam, iniiwasan ni Trump ang batikos kay Marcos Jr. Bagkus tila mayroong diplomatikong hangin ng pagkakaibigan sa pagitan nila. Parang si Trump ang nagpapabango kay Bongbong Marcos at hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpapabango kay Trump, na hindi ipinakita ni Trump sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Very much, everybody. It's a great honor to have President Ferdinand Marcos Jr. of the Philippines, a great family legacy, and highly respected in this country. I know that because I have many friends in the Philippines, and there's great respect, or I couldn't say it, so congratulations. Habang si Duterte ay lumapit sa China sa kanyang termino, si Trump naman ay tahasang nagsabi na hindi niya raw nakasundo ang dating Pangulong Duterte, at sabi niya hindi raw siya nakasundo ng karamihan. Pakinggan pa natin ang sinabi ni Trump. We're going to be talking about trade. We're going to be talking about war and peace. They're a very important nation militarily, and we've had some great drills lately. We're back with them. I think I can say that the last administration was not getting along with them too well. They didn't get along with anybody. They didn't know. Honestly, they didn't know what they were doing. Ipinapahiwatig nito na ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika
ay umaluan muli sa ilalim ni Marcos Jr. na kilala sa balancing foreign policy at mas pro-Western stance. Ngunit ano itong aninong humahabi? Imelda Marcos at Donald Trump? Isang misteryosong aspeto ng lahat ay tila personal na koneksyon ng pamilyang Marcos kay Donald Trump. Bago pa naging presidente si Trump, may mga ulat ng social interaction at tila mutual admiration sa pagitan ni Trump at ng dating unang ginang Imelda Marcos noong dekada 80. Si Imelda ay kilala sa kanyang jet-setting lifestyle at pakikipaghalubilo sa mga makapangyarihan sa buong mundo, mula kay Ronald Reagan hanggang sa mga royal family sa Europa. Hindi imposible na si Trump bilang isang real estate mogul at socialite noong panahong iyon ay nagkaroon ng social respect at kahit personal na admiration kay Imelda. May mga teorya na ang pagkakaibigang ito ay natanim sa alaala ni Trump, kaya't kahit hindi niya direktang iniendorso si Pangulong Bongbong Marcos, tila binigyan niya ng special na pagtrato sa anyo ng economic favors tulad ng mababang taripa. At kung ating titignan, malaki ang respeto ni Trump sa pamilyang Marcos dahil hindi may pagkakaila na alam naman ng karamihan ang dokumentaryo ng dating unang ginang Imelda Marcos patungkol sa paghahayag ng kayamanan ng mga Marcos patungkol sa mga ginto nito. Nahayagan niyang ibinulgar sa isang panayam kay Mel Chanco at tila alam ni Trump ang patungkol sa bagay na ito. Ngunit ating titignan, hindi ito gawa-gawa ang ebidensya ng taripa. Sa listahang inilabas ng White House Annex noong April 2025, nakasaad na ang Pilipinas ay itinalaga lamang sa 17%, habang ang mga karatig bansa gaya ng Vietnam 46%, Thailand 36% at Indonesia na 32% ay napakataas ng rate. Sa mga update na paparating sa Agosto, sinasabi daw na bababa pa lalo ang taripa ng Pilipinas sa 15%. Isang hakbang na hindi ibinigay maging sa mga bansa tulad ng Australia o United Kingdom. Hindi ba tila may ginintuang tali ang relasyon ng administrasyon ni Trump kay Marcos Jr.? Isang tanong ng paggalang at pananaw. Maaring sabihin ng ilan na ito'y bunga ng mabuting ugnayang diplomatiko, ngunit para sa mga nakakaalam ng kasaysayan, tila isang legacy favor mula sa respeto ni Trump sa mga Marcos, lalong higit kay Imelda Marcos na ngayon naipasa sa anak, si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ito simpleng economic strategy, isa itong diplomatic gesture na may halong tila personal at historical na koneksyon. Ito ang mga tanong na hindi pa nasasagot. Bakit wala kahit anino ng ganitong benepisyo noong panahon ni Duterte? May epekto ba ang pagiging pro-China ni Duterte sa relasyon niya kay Trump? May lihim ba sa kasaysayan na Trump at ng pamilyang Marcos na hindi pa nabubunyag? Sa gitna ng ating pagtalakay sa mga ugnayang pandaigdig, respeto sa pamumuno at mga lihim na koneksyon ng kapangyarihan, huwag nating kaligtaan ang pinakamahalagang aral. Ang tunay na respeto ay hindi bunga ng takot o impluensya, kundi ng pag-ibig, pagkakilala at kabutihang loob. At sa lahat ng lider na dumaan sa kasaysayan, mula sa mga presidente hanggang sa mga hari, isa lang ang ganap na karapat-dapat sa ating lubos na respeto, katapatan at pagsunod. At iyan ang ating Panginoon Jesucristo. Unang Pedro 2 verse 17, honor all people, love the brotherhood, fear God, honor the King. Ang talatang ito ay paalala sa atin mga kaibigan na ang respeto ay isang espiritual na utos, hindi lamang isang panlipunang pamantayan. Sa ating pagbibigay galang sa iba, lalo na sa mga otoridad, ipinapakita natin ang ating paggalang sa ating Panginoon Diyos na naglalagay ng mga pinuno sa kanilang mga posisyon. Si Jesus, ang ating Panginoon Jesus, kahit siya'y hari ng mga hari, ay nagpakumbaba at nagbigay galang sa kanyang amang nasa langit. Sa Getsemani, sinabi niya, Lucas 22 verse 42, not my will, but yours be done. Ito'y pagpapakita ng sukdulang respeto at pagtitiwala sa Ama, sa ating Diyos Ama.
sa kanyang Ama. At dahil dito, tayo rin ay tinuturuan ng ating Panginoong Kristo na igalang ang ating Panginoong Diyos, paglingkuran ng ating kapwa at mamuhay na tapat at may kababaang loob. Kaibigan, kanino ba tayo tunay na tapat? Ang ating respeto ba ay batay sa posisyon o sa pagkakakilala natin sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos? Sa dulo ng bawat balita, tagumpay o kasaysayan, ang tanong ay hindi kung sino ang makapangyarihan, kundi sino ang sinusunod mo ng may buong puso. At sana ang sagot ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo lamang. Let this be your reminder today. Respect begets respect, but eternal loyalty belongs only to the one who died and rose again for you, Jesus Christ. Purihin ng ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo, sa inyo pong kabutihan sa amin. Salamat po na kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ipinapakita niyo, Panginoong Diyos, ang inyo pong kababaang loob, na kahit kayo po ay hari ng mga hari, kayo po ay pumunta sa lupa na isang makasalanang mundo upang sa ganon na iligtas po ang katulad po naming mga makasalanan. Salamat po sa inyo pong pag-ibig sa bawat isa. Tulungan niyo po kami ipasakop ang aming buong puso, ang aming buong buhay sa inyo ngayon at magpakilanman. At patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, at tanggapin niyo po kami bilang mga anak po ninyo. Salamat po, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga ginawa niyo para sa amin at ginagawa niyo pa para kami ay tuluyang maligtas. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoong Diyos. Tanggapin niyo po kami ngayon at magpakailanman, at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.